Magandang araw sa lahat ng Maginoong magmamano. Noong nakaraang linggo, nagpaalam ako on air kay JLBS Jose Luis na may mga request doon sa Sabong Forum kung saan siya ang admin. Nagpaalam ako na kung pwede ay i-discuss ko ang ilang selected issues na request ng ating mga kasama sa pagmamano. At natuwa naman si Kap, kasi Kap ang tawag namin sa kanya, at nagbigay agad ng permission. So at random, titignan ko po yung nasa Sabong Forum na page being administered by Kap JLBS Jose Luis. Halimbawa, itong si Jojo O. Suyat. Ang statement niya o katanungan niya, ang crooked toe ba ay namamana? Pwede bang gamiting brood material ang may ganito? Okay, marami ang nag-comment tungkol dito. Pero tignan ko muna yung isang pinaka-relevant. Sabi ni Rick Rojas Robles in response kay Jojo, sabi niya, may namamana, may nutritional deficiency, pero minsan rin nagkakaproblema ang incubator. Okay. Maraming salamat, Kap, sa pagbibigay ng permission. So, ang request lang naman is mag-share ako ng opinion dahil para magpalitan tayo ng kuro-kuro. Dahil sabi ko nga, no one has a monopoly of wisdom. Lahat tayo may kaalaman na pwedeng i-share. Marami akong hindi nalalaman na alam ng mga kaibigan natin. At siguro naman may ma-share ako na hindi pa nila nalalaman. So maganda itong palitan ng kuro-kuro at idea para sa improvement ng ating pagmamanukan. So, crooked toe. Anong ni Jojo? Yung comment ni Rick, actually Rick's may X eh. Ang sabi niya, may namamana. So, ibig sabihin, may genetic factor. Tama po yan. Sabi niya, pwedeng nutritional deficiency. Tama po rin yan. Pwede rin may incubator factor. Tama rin yan. So, makikita mo, pwedeng isang factor lang or combination of all three factors na binanggit ni Rix. Halimbawa, kung namamana, yan ay nasa genes. Kaya, tuwing gagamitin mo yung broodstock na yan, especially yung brood hen, pwedeng maglabas ng crooked toe. Meron namang pagkakataon na hindi namamana, pero ang dahilan ay vitamin B deficiency. Yung nutritional deficiency na sinasabi niya, ito ay vitamin B2, riboflavin. Pag kulang ang nutrient ng nanay, yung kinakain niyang feeds, kulang ng vitamin B2 o riboflavin, pwedeng maglabas ng crooked toe. Sabihin na natin, walang genetics, walang nutritional deficiency, pero may problema sa incubator, especially sa temperature, ventilation, humidity, at egg turning. So kung may pagbabago sa mga factors na yan, pwedeng maglabas ng crooked toe. Ngayon, may ibang factors din. Halimbawa, kagaya ng trauma. Pag yung sa brooding, lalo na pag sila ay first week of life, at masyadong madulas yung flooring o yung papel na inilagay mo, pwedeng madulas, magkaroon ng trauma, magkaroon ng crooked toe. Ang isa ring dahilan ng trauma para magkaroon ng crooked toe ay ang overcrowding. Pag nagkakagipitan kung minsan, nai-injure yung mga daliri ng manok natin, naglalabas ng crooked toe dahil sa mga trauma or mga fractures. So lahat yan mga kaibigan ay pwedeng dahilan ng crooked toe singly or in combination. Yung tanong, pwede bang gamiting pambreeding? Kung ang dahilan ng crooked toe ay dahil sa incubator factors, kagaya ng temperature, ventilation, humidity, egg turning. O kaya, ito ay trauma dahil nadudulas, o kaya dahil sa overcrowding, o kaya nutritional deficiency like vitamin B2 or riboflavin. Kung ito ang mga factors ng crooked toe, pwedeng gamiting pambreeding. Pero kung ito ay genetic factor, ibig sabihin nandun na sa genes ng manok, lalo yung inahin, ginamit mong pambreeding, pwedeng mamana dahil nandun sa genes. So, ang pwede lang gamitin pambreeding ay kung ang dahilan ay nutritional deficiency like B2 or riboflavin, incubator factors, trauma, slippery, overcrowding. Pag yan mga dahilan, pwedeng pwede. Pero pag yan ay sa genes na ng manok,
ginamit mo pa breeding, mas malamang ipapasa yan. Ang concern naman ni Vince Rivera, Aqua Venice. Mga boss, suggestion uli, kung mag-store ng itlog, ilan sakto temperature? Yung ref kasi namin chiller ng 5 degrees centigrade sa lagayan ng tubig 9 to 10 degrees Celsius. So may mga comments doon kay Vince, si Cap halimbawa, si Cap JLBS Jose Luis, sabi niya 12 to 16 ako. Ayan. Si Magic Aces, sa vegetable compartment ko, ini-store, binalot ng tissue. No idea anong temperature. I tried storing up to 1 month last season. 80% plus pa rin ang pisa. Sabi ni Awi Bencamino, around 15 lang, boss. Masyado malamig ang 5. Okay. Itong kay Benson Chua, sabi niya, turo ni Art Lopez, 18%. Siguro 18 degrees siguro to. Pero ako chiller sa gulayan, nakabalot ng tissue, palagay ko nasa 12 to 16 lang yon. At 20 days ko inipon, 100% hatch rate. Okay. So, ang ganda ng palitan ng kuro-kuro at mga idea. So, ano nga ba talaga ang optimum temperature? Tama kayo, hindi pwedeng ilagay sa freezer. Dahil pag na-freeze, masisira. Sa mga commercial hatchery operations, ibig sabihin ito yung malakihan na production, yung mga hundreds of thousands of broilers, okay, even layers. Ang mine-maintain sa egg room ay about 15 to 18 degrees centigrade. Pero sa experience natin, kahit bumaba yan ng 8 degrees centigrade, hindi magbabago ang hatchability. Kaya tama yung sinabi ni Cap, 12 to 16, within range. Yung nagsabi na 9 to 10 degrees, pwede pa yon. Sa experience ko, kahit 8 degrees, in-experiment ko yan pwede pa rin. Yung iba na nagdududa na baka masyadong malamig, binabalot nila yung itlog, maganda rin yon. So yung sinabi ni Benson Chua na 18%, baka 18 degrees yon. Kasi sa commercial hatchery operations ay 15 to 18 degrees centigrade ang temperature ng egg room. Doon iniipon yung mga itlog bago ilagay sa hatchery. Pero ito ay maramihan at karaniwan mga 3-4 days lang nilalagay na sa incubator. Pero yung umaabot ng 2 weeks hanggang 3 weeks, yung mga 8 degrees to 16 degrees, sa experience ko rin, dahil may sarili akong incubator, mainam ang hatchability, walang pagbabago. So, makita mo, very wide ang range. Although sinasabi natin sa commercial ay 15 to 18 degrees, yan ay sa dahil 3 hanggang 5 araw lang nai-set na. Pero yung magtatagal ng konti, like 2 weeks to 3 weeks, yung 8 to 16 degrees centigrade ay po pwede. May mga pahabol tayong katanungan galing kay Azul Gray P. Valenzuela. Hello po sir, ask lang po ako ano maganda gawin sa inahin ko. May nakakapa akong itlog sa puwet, pero di niya inilalabas, kusang nawawala na lang po. Breeder pellet po pakain ko at may vitamina din sa tubig. Salamat po sa sagot. Azul Gray, pag may itlog sa puwet ng manok, natural lamang na ilalabas niya yan. Baka hindi mo na malayan na ilabas niya, na iitlog niya sa isang lugar, hindi mo nakita. Or, naiitlog niya doon sa pen niya, kung nakakulong yan, maaaring kinain niya. Or, may ibang mga predators na kumuha ng itlog, kaya wala kang nakikita. Pagbalik mo, kinakapa mo, wala na. Kasi kung hindi niya ilalabas yan, magkakaroon ng tinatawag na egg bound. Ito yung hindi makalabas na itlog sa puwet. Pag mangyari yan, in 24 to 26 hours, may kasunod ng itlog niyan. Pag hindi makalabas, ay maaaring ikamatay ng manok. Baka naman, nung kinakapa mo, sabi mo may itlog, tapos nawala, hindi kaya sapola yung nakakapa mo. Pero siyempre, pag sapola, hindi basta nawawala yan. So, alamin mo kung ano talaga ang sitwasyon. Ikulong mo yung hen na yan, kapain mo, pag may itlog, at pag nawala, alamin mo kung bakit nawala. Hindi pwedeng hindi niya ilabas yan. Dahil pag hindi niya inilabas, magkakaroon ka ng health issue at maaaring ikamatay. Ito nga yung egg bound. So, obserbahan mong mabuti para alam natin kung ano ang dahilan at ano ang magiging solusyon.
You know, Dan has a wealth of experience in breeding. So let's ask Dan, how does he select his broodcocks and brood hens? The brood hens, I like to put in a pen and sit down in a chair and watch those hens. It seems like the more you're around those chickens, the more you can tell what you have. I like to look for station, of course, and plumage, tail feathers, the way the hen acts mentally and physically. Pretty much the same with the stags. Then you mentioned something about the station. But during the WTC Excellence Invitational Derby, people are quite surprised. You did not fight high station chickens. You fought medium to medium high. How is that? The roosters that were there, believe it or not, was very carefully selected. They were sparred and picked on what I knew they could do. Those roosters always cut extremely well. So the station, it didn't bother me as bad as it bothered most people. Yeah, what I have observed is that your fowls were very healthy. As my advocacy goes, whether it's breeding or fighting, health is always number one. Mga kaibigan, marami pang issues ang nasa social media. Ngayon nadagdag yung ating sabong forum with the permission ni Cap JLBS Jose Luis. So tingin ko, tambak na tayo sa katanungan ngayon. Hanggat kaya natin ay mag-share tayo ng mga opinion tungkol dito. Basta sa kabubuti ng ating industriya. Huwag lang kalimutan mag-like, mag-share, mag-subscribe. At pindutin ang notification button para lagi kayong updated pag may mga bagong episodes ng ating programa. At gaya ng dati, laging tandaan, sa performance ng ating mamanok, pambreeding man o panlaban, health is always number one.